So, pumili ng winter card. Ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong karma ng iyong tao sa I feel na sa pagbintang sa'yo. Very interesting. Pero yung katanungan natin ay ano yung kanilang karma sa paninira sa'yo. Sense ko yung kantang Lift Your Voice unto the Lord. Pero na-sense ko yung parte na Shout for Joy. Dun sa song na yon. I-clarify natin yung cards. I feel like you're distancing yourself from whomever this is. Kasi wala na siya mabuting nasabi about you. Lalo na sa kanyang mga kaibigan at kakilala. Feeling ko magkagalit kayong dalawa pero wala ka namang ginagawang masama sa kanya. Nahinira kasi siya kaya hindi mo siya nagugustuhan. Na-sense ko rin na meron pa rin kayong anger emotion sa kanya. Dahil sa mga ginawa niya sa'yo, pero try to calm down and remember to learn to forgive as well. So that you will be at peace at mapatawad mo yung nagkakasala sa'yo. So anyway, here is your cards. So yung kanyang karma, definitely, itong taon na to ay napaka-narcissistic. Mapaobserbahan to ng mga tao na feeling niya lagi siyang masaya. And I'm sensing by holding these cards, na feel ko yung lungkot sa aking mga mata. Parang akong naiiyak. Okay? Kasi I feel na itong taon na to wala siyang pakialam kung masaktan ka niya o ano. Okay? Siguro itong taon na to may pagkamata pobre din yung kanyang vibe. Masyado siyang makasarili. Ngayon, I feel like you're somebody na close kay God at saka feeling ko mabait ka at I feel na maramdamin yung iba sa inyo. And then, I feel here as well na mapagkumbaba kayo at bring down ka niya para lalo sigurong bumaba yung tingin mo sa yung sarili. So, isa sa kanyang karma, lalayuan din siya ng mga tao na madasalin. Yung mga tao na nakikita na masama tong tao kasi mapapansin yan. Whether they like it or not, kahit magtakip sila ng maskara nila or takpan nila tong pag-uugali nila, lalabas at lalabas pa rin yung ganitong pag-uugali nila, lalo na sa kanilang pananalita at isa yun sa kanyang karma. Okay? Next that we have is this one. So, isa sa kanyang karma dahil nga sa ganun ng kanyang ugali na nasobrahan siya sa tapang, feeling niya siguro hari siya o reyna, magkakaroon ng third party sa kanyang love life. Malungkot dito kung sino man itong magkaka-third party na partner niya, mahal niya tong tao na to at loyal siya sa kanyang tao. Pero yun nga lang, maagaw ito ng iba. And I feel na regalo sa kanya ng Diyos dati yung kanyang partner. Pero dahil nga sa sama ng kanyang ugali, mawawala yung kanyang partner. So siguro pati yung partner niya hindi rin nakatagal sa kanya. Dahil sa sama ng ugali, okay? So, isa rin sa kanyang karma, prone din siya sa mga taong nagka-curse sa kanya kasi sabahe siyang tao. I feel na may pagkamata pobre siya, honestly speaking. And I'm sensing
na maraming tao magagalit sa kanya, lalong-lalo na sa work. I feel na hindi siya magkakaroon ng promotion dahil sa sama ng kanyang pag-uugali, okay? So, I feel na mas pakinggan ka ng mga tao kasi ikaw yung tipong tao na matulungin. I feel na masipag ka rin and so on. So, I feel na maiyak siya dahil dito kasi mas papakinggan ka ng mga tao. Samantalang yung pagdating sa kanya, maraming galit sa kanya. Kasi siguro hindi lang ikaw yung kanyang biniktima, marami siyang siniraan ng mga tao maliban lang sa'yo. So, yun nga, mag-aalisan yung mga tao sa kanya kasi maglalabasan yung kanyang baho, yung mga masasama niyang ginagawa. Yung iba naman sa kanila, if they do this, curse sila, I feel na may mga tao na magsasabi nun na siya ay into this. Mabubuking din siya sa kanya ginagawang kasamaan. Isa sa kanyang karma, yung ma-pride siyang tao. At dahil dito, remember na kung ma-pride ka, talaga yung karma mo, babaliktad to. Okay? Yung masaklap sa kanila, kaya mawawalan sila ng work dahil may accident na mangyayari or pwedeng bila sila magkakaroon ng sakit. Kasi itong tao na to, nasobrahan siya ng pride. Okay? So, gagawin ng Panginoon, i-humble na tong tao na to. Dahil sa aksidente na yan, mawawala itong pagka-proud niya. Mamalasin siya, bulin siya ng kamalasan hanggang sa maging humble siya. At pansin nyo, single na lang siya. Isa kasi sa karma niya na mawawala yung kanyang tao. So anyway, as I told you, itong tao na to, mahilig siyang magtago ng katotohanan about sa kanya. Honestly. Okay, so isa rin sa kanyang tinatago siguro na naghihirap siya. Kasi maraming mga taong nakikita sa kanya na mayaman siya and so on dahil siguro sa mga posting niya, so patuloy niya yung gagawin. Magpapakita siya sa social media na mayaman pa rin siya kahit na hindi na. Okay? So, yun yung kanyang karma. Nagpapanggap na lang siya na mayaman, okay? So far naman, isa rin sa kanyang karma, guys, ay blockage with regards sa throat chakra dahil siguro sa kanyang pagsisinungaling at pipilitin ng Panginoon na ilabas niya yung mga totoo, okay? And anyway, so we have the winter here. So I feel na isa sa kanyang karma, malalaman ng mga tao na siya ay cold-hearted. Hindi talaga siya mabuting tao. Kung nagpapakita man niya ng, na siya ay matulungin and so on, pakitang tao lang yan. Kasi mahilig siya magsuot ng maskara, so you can see here. Pero whether they like it or not, lalabas din yung katotohanan about him or her, pati na rin yung kanyang baho. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, we have this one compass. We also have this potion. And we got this one in easier way. Itong tao na to, I would say na stagnant yung kanyang buhay. Kasi whoever this is, nire-refuse niya actually magbagong buhay. At saka patuloy siyang nagdi-distort. With the potion being there, patuloy siya nagdi-distort ng, I feel na illusion at lies ang ginagawa niya para manira siya. Patuloy niya yung ginagawa. See? Para maligaw na landas yung mga tao. So, you also have the space in either way. We also have this one in reverse and we got the hunch. So, I have a feeling na yun nga mapagpanggap siya at marami siyang nautong mga tao. Pero God is protecting people from whomever this is by hunches. As you can see, kasi gusto ng Panginoon na lumayo sila sa taong ito. At pasin nyo sa kanyang karma na iiwan talaga siya ng mga tao, lalo na yung mga madasalin or malapit sa Panginoon, kasi nga hindi siya mabuting tao. Wala na siyang ginawa kundi manira ng mga tao. Tignan pa natin kung ano pang meron.
I'm sensing booking. So, baka mabubuking siya. Ang daming binigay. Nilito yung mga cards. So far naman, yun nga, nagkakaroon ng issue na sa throat. Then, sense ko yung kanyang energy. Talagang karma niya ay blockage sa throat. Ngayon, bumagsak to. So, ibig sabihin na nun talaga mawawala yung kanyang relationship. Okay, lumalayo yung lover niya sa kanya. Kasi whomever this is, they are definitely liars. At yung lover niya, naghahanap siya ng katotohanan or yung mga tao na nagsasabi ng totoo. I feel na maiyak siya kasi hindi siya magkakaroon ng successful relationship. Mag-failed yung relationship. Okay, so isa rin sa kanyang karma, makakatagpo siya ng tao na controlling at I feel na demanding din at isa yun sa dahilan kung ba't hindi siya basta-basta makaalis. Maybe this is about sa work or pwede rin na after nung kanyang connection, makatagpo siya ng new person na ganito ka-controlling at manipulative. Isa rin sa kanyang karma, hindi na magdadalawang isip yung mga tao. So marami siyang nagoyo mga tao. Okay? So, yung mga tao na to, darating ang time na buo na yung kanilang isipan, naiiwan nila yung taong ito. Kasi whomever this is a person na hindi mabuti. And this person has to watch people go away from him or her. And they're actually reaching their goals and their dreams. So, isa sa kanyang karma, whatever this person has is not fated for him or her. So, alam na natin yung mangyayari. Siyempre, kung may work yan, mawawala yung work niya. Kung may relasyon man siya, mawawala din yan. And with regards to this one in reverse, ibig sabihin lang nun, mawawalan ng gana yung mga tao sa kanya. Okay, dahil nga sa sama ng kanyang ugali at dahil iniisip lang naman niya yung kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa mga tao. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person's situation, and God bless all of you. Sa pumili ng Death card, ito ang inyong reading. So, tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa paninira sa inyo. I'm sensing sorry. Siguro nag-sorry na kayo sa taong ito dahil ayaw mo na ng gulo, ayaw mo na ng away. Pero itong taon na to siguro hindi tumigil sa paninira. And I feel like whomever this is that's accusing you, they could be of authority or feeling nila sila ay tama at kayo yung mali. I feel like you're aware that you also made a mistake, kaya kayo nag-sorry sa kanya. Pero itong taon na to, nagigil sa'yo. Nasense ko yung palengkero na vibe. So, baka ganun yung nangyari na nag-post pa siya ng kung ano-ano sa social media, pero kayo ay nanahimik na. Clarify natin yung cards. I feel na may pinagsamahan naman kayong dalawa na taon lang talaga na nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, alitan, or kung ano man yun. I feel like you're going on with the flow of God for you. I feel na yung hiling mo na lang ay manahimik na lang itong tao na to at kahit pa paano aminin niya yung kanyang mistake. Kasi siguro yung nangyari dito, yung iba sa inyo, nagsabi ng sorry para lang tumahimik na siya kahit hindi yung kasalanan. Okay? Pero ganun pa rin. Walang pagbabago.
Kahit magpapasko na, ganun pa rin. Okay, gigil pa rin siya sa inyo. So, I've been sensing as well ng puno ng kasinungalingan, okay? So, baka yung ginawa ng tao na to, dinistort niya yung istorya. Kayo yung nagmukhang masama, okay? Kahit na sabihin natin na wala ka naman talagang kasalanan, itong tao na to, nagbago-bago ng istorya. Okay? So, I feel na mabait kang tao, to be honest with you. At kung sino itong nakatapat mo, siya yung tao na may authority. At mas pinapakinggan siya, to be honest. At I feel na naiyak ko dahil dito. Dahil sa kanyang ginagawa, ang baba na ng tingin ng mga tao sa'yo. So, lesson that we have is this one. So, ito yung dapat mong gawin. Manatili ka in this calm state. Kahit na ang hirap ng pinagdaraanan nyo. At umiwas muna kayo sa social media. Kasi I feel na ito yung katotohanan. Na ikaw ay mabuting tao. At gusto mo ng katahimikan. Hindi ka lumalaban. Siguro dati nag-post ka pero isang beses lang. Or hindi ka naman nag-post. Yun. Ganun nangyari. Kasi I feel like you treasure your connection. Okay? So, maybe this is, as I told you, siya ay yung tao na may authority. Or yung tao na feeling niya mas mataas siya kaysa sa'yo. So, you have the curse being here. So, I'm sensing na you are in this ground energy. Okay? Itong tao na to, baka kasi ginawa niya, dahil nga nainis siya sa'yo, baka kinulam ka niya. Okay? Pag ginawa niya yan, ang kanyang karma basically, makakaranas din siya ng curse. Pero kung sino yung magka-curse sa kanya, isa to sa tao na kakonekta niya sa work at mainggit sa kanya dahil siya ay paangat. So kaya siya may authority kasi ito yung pakiramdam niya sa kanyang career na siya ay nagiging, I feel na maganda yung status niya sa career. So dahil sa inggit may magka-curse sa kanya. As part of the karma. Okay? So, anyway, isa rin sa kanyang karma, may tao na actually tutulong sa'yo. Kasi I feel na mapapansin ng mga tao na mabait kang tao. Okay? And with regards sa evidence being here, so yun nga ma-pride itong isa. Okay? Pero, may ebidensya na darating na mapapansin ng mga tao na wala ka namang ginagawang masama sa taong ito. Kung meron man, isa lang na pagkakataon. At hindi, siguro gumawa siya ng storya na maraming kang kasalanan, pero yun nga magkakaroon ng ebidensya na wala ka naman nagawang mali. Okay? Or, pwedeng konti lang. Pwede ito yung may mali siya. Okay, so I feel na dahil dito sa ebidensya na yan, mga tao ay dadamayan ka. As you can see here, I feel na maiyak ka na lang kasi magbabalikan sa yung mga tao. So, isa sa kanyang karma, mag-withdraw yung mga tao sa kanya or mawawalan siya ng influence dahil sa lalabas na ebidensya against sa kanya. Next that we have is this one. So, isa sa kanyang karma, baka mag-ending yung kanyang career. Or pwede rin na yung mga tao na dati yung kasundo, aalis sa kanyang buhay dahil nga sa ebidensya na nandito. So, you have to open here. So, I feel na hindi na siya papansinin ng mga tao dahil sa lumabas sa ebidensya. Kasi with the open being here, ibig sabihin lang nun na hindi na titignan yung one-sided na nangyari before. Siguro dati pinakinggan siya, yes. Okay? May lumabas na ebidensya. So, nangyari nun, ikaw na yung pinakinggan ng mga tao at hindi na siya. So, dahil dito mainis siya kasi makikita niya yung mga dati niyang kakilala, katrabaho, kung ano man yan. They are supporting you and not him or her. At dahil dito, masakit sa kanyang damdamin. Actually, when I hold this card, na-sense ko talaga yung energy ng bigat sa aking mata.
Lesson that we have is this one. So, isa rin sa kanyang karma, kung ano man ang naranasan mo sa kanya, mangyayari din yun sa kanya. May tao na mainis sa kanya, may tao na magdedemand sa kanya. Tulad ng ginawa niya sa social media, na naging palengkera siya, palengkero, na kung ano sinasabi sa'yo, so pagdadaanan din niya yan. Whether they like it or not. So, we got the death here. So, ito yung nangyari. Maybe this is the sayings or kung anong pinagsasabi sa'yo ng taong ito para pagtakpan kung ano ka talaga. Okay? Pero dating din ang time na mawawala din yung mga negative na yan at lalabas din yung katotohanan. So, let's see what else do we have here. So, we have this one in easier way. We also have the ginger. Isa sa kanyang karma, meron siyang block na throat chakra kasi pipilitin siya ng mga tao na magsabi ng katotohanan. Lesson that we have is this one in easier way. So, mangyayari yung hindi niya ine-expect. Akala niya siguro mananatili siya sa trono, pero dahil nga sa lumabas ang katotohanan, ito na yung mangyayari na magkakaroon ng endings. So, ikata 26, ibig sabihin kasi neto, hindi sa'yo meant yung tao. Okay? So, ibig sabihin lang no, na yung mga kakilala niya, marirealize ito, na hindi pala mabuti yung kanyang pag-ugali. So, iiwanan siya ng mga tao. Lesson that we got is charm. Siguro dati na-charm niya yung mga tao dahil siguro sa ganda or kagapuan niya or maybe dahil sa taas ng nakuha niyang posisyon sa work. Lesson that we have is why. We also have the trust in either way. So, nung umpisa guys, magtataka siya kung bakit siya nilalayuan. Pero, na marirealize niya someday, na hindi na pala siya tinatrust sa mga tao kasi si trust ka in either way. We also got just you and me, and we have this one in either way, okay? So, to be honest, siguro kaibigan mo siya before or someone na ka-close mo dati. Pero yun nga, nasira yung trust dahil sa betrayal or dahil sa awan yung dalawa. I feel hindi siya magiging masaya. Kasi, I feel here na yun nga, nag-alisan yung mga tao sa kanyang buhay. Nawala ng tiwala sa kanya yung mga tao. Kung dati masaya siya, dahil pinapansin siya, pero darating ang time na hindi na siya papansinin ng mga tao dahil sumama yung kanyang reputasyon dahil sa paninira sa'yo. So, anyway, let's see kung ano pa yung kanyang karma. I feel na ayaw niya umamin ng pagkakamali. Kayo pa yung nag-sorry. I'm sensing na dahil sa iyong pananahimik, mas pinaniwalaan ka ng mga tao kaysa sa kanya. You could also be a workaholic person at saka talagang ina-admire ka rin naman ng mga tao sa iyong paligid. Yun nga lang na taon na kung sino tong nakabangga mo, mas mataas ang kanyang posisyon or yung kanyang narating sa career kaysa sa'yo or pwede rin binisila yun sa itsura which is sad, okay? So anyway, tingnan natin kung ano pang meron. So as I told you, prone siya sa curse kasi may mga tao na iingkit sa kanya. Or part ito ng kanyang karma, kahit sabihin natin na wala naman nag-curse sa kanya, so yun yung karma niya may mag-curse. Dahil sa inggit, okay? So, isa sa kanyang karma, dati ang time na ikaw yung magkakaroon ng emotional fulfillment, okay? Kasi if wala ka namang ginawang masama at hindi ka nanira. Okay, kung nanira ka man, maybe one time lang. Okay, hindi naman yung tulad ng ginagawa niya. Siguro everyday siya nagsasalita against sa'yo. Okay, so, ang kanyang karma rin, kung anong ginawa niya sa'yo na mga pananalita, I feel na mag-heal ka with regards to this situation. At saka, I'm sensing na dahil nga sa
sama ng kanyang ugali kasi maalala ng mga tao yung ginawa niya sa inyo sa oras sa lumabas yung katotohanan. So dahil nga, nakita ng mga tao na mali itong tao na to, kaya mangyari niyan, hindi na siya respetuhin ng mga tao, mawasisira yung kanyang pangalan, at I feel na maiyak talaga siya dahil ang baba na ng tingin ng mga tao sa kanya dahil sa kanyang pag-uugali. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you an insight about your person, and God bless all of you. Sa pumili ng face card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa paninira sa inyo. Minsan na malungkot ka dahil wala siyang tigil sa paninira sa'yo. Pero na-sense ko na mabait ka at matulungin sa iyong kapwa. At yung dahilan nun dahil ikaw ay mayaman. At galante. Okay? So far naman masaya yung iyong energy. Nga lang, malungkot ka sa ginagawa ng taong ito na nabanggit mo sa akin. I-clarify natin yung cards. I'm sensing itong tao na ito mawawalan siya ng tirahan at na-feel ko rin na mawawalan siya ng trabaho. And I'm also sensing na wala siya sa matinong pag-iisip. Maybe this is a person na into negative addiction, okay? Negative naman lahat ng addiction, pero yung addiction na as in sobra na, okay? Oops. I feel na binigyan to ng pagkakataon ng Diyos para magbagong buhay. And I'm also sensing na minamala siya sa kanyang buhay sa ngayon. Yung kanyang karma ay eto. Lagi siya may problema with regards sa kanyang money. Lagi siya nag-aalala. Next that we have is this one. So as I told you, maraming beses na siyang tinawag ng Diyos na pumunta sa tamang landas. Pero iniiwasan niya yung kanyang calling or kung ano yung dapat niyang gawin. Okay? Ito nga yung tao na hindi tumigil sa kanyang ginagawa. Na-sense ko rin na mapagpanggap siya. Honestly speaking. Siguro itong tao na to, feeling ko feelingera or feelingero siya. At I feel na naiyak siya kasi insecure siya sa kanyang mukha din or sa kanyang status. Kaya itong tao na to lagi may anxiety issues with regards sa kanyang pera. Baka iniisip niya na dahil sa pera, kaya, nirespeto yung mga tao, kaya may power and so on. So malaking bagay sa kanya kapag nawalan siya ng pera. Next that we have is this one. So, yung kanyang karma, as I told you, may problema siya sa pag-iisip, as you can see here. And, I'm also sensing na kung sakali man na this person do have a person, mag-end up siya mag-isa or pwede mapunta siya sa mental hospital, sa isang facility, dahil nga may problema siya sa pag-iisip. I feel na yung gagawa ng ganito sa kanya is somebody na malapit sa kanya, nakasama niya sa bahay, pwede asawa niya, pwede anak niya, and so on. Ang gagawa noon. So, itong tao na to, I really sense na hindi naman talaga sila kagandahan or kagapuhan pero nga nag-feeling siya, okay? So, ito yung tao na nag-aakit ng mga mayayaman just to get something out of them. And I feel na naiyak siya, siguro parte siya ng
prostitution. I'm not sure if you're aware about that. So, dahil sa desperado siya sa pera, sa material na bagay, pati sarili niya, ibebenta niya na para magkapera siya. Lesson that we have is this one. So, yung kanyang karma, nalabas yung katotohanan about him or her. At dahil sa katotohanan na to, na siguro ito yung kanyang pinagagawa and so on, ito yung dahilan kung ba't hindi niya magagawa yung mga dating nagagawa niya, napipin down siya. Kasi nga, iniwasan siya ng mga tao dahil nabuking siya sa masama niyang ginagawa. Lesson that we have is this one. So, I feel here na yung kanyang paninira about you, hindi yan tatalab. Kasi I feel na with the inspire being here, so kasi yung ugali mo, malayo sa ugali niya. Okay, tsaka malapit ka sa Panginoon, and you could be a good example for people around you. Compare naman sa kanyang status, na siguro dahil sa kanyang addiction, kaya nagkaroon na ng mali yung kanyang mind. As you can see here. So, dahil wala ka namang ganitong issue, mas papakinggan ka ng mga tao. So, parte yun ng kanyang karma. Isa sa kanyang karma, guys, kung sakali man wala ka pang lover, so magkakaroon ka ng lover at makita niya yun. I feel na maiyak ka kasi finally you find the one at baka mag-propose itong tao mo sa'yo at magiging masaya ka. Okay, at saka hindi lang yun, guys, okay? Yung mga tao ay ma-attract sa'yo rather than sa taong ito na may issue sa kanilang mind. So, we have the faith being here. So, I feel na yung dahil nga mapagmahal ka, malapit ka sa Panginoon, and so on, mas papakinggan ka ng mga tao, mas maganda yung reputasyon mo. So, I feel na huwag ka dapat mag-alala kung siraan-siraan ka man niya. Yung gawin mo lang dito, just be you. I feel na hindi ka na dapat mag-effort na i-define yung sarili mo sa mga akusasyon niya, sa paninira niya, and so on. Kasi it comes naturally to you that you are kind and loving and malapit din sa Panginoon. So, tingnan naman natin kung ano pang meron. Na-sense ko na pinatrabaho ka niya. So, we have the clock in reverse. So, I feel na mawawala siya sa tamang landas, sa T is in reverse, okay? So, kung ano man yung gossip na pinakalat niya, hindi yung papansin ng mga tao dahil doon may iyak siya. So, we have the wisdom in reverse. So, kaya, ito yung kanyang karma, hindi siya makakapag-isip ng maayos. Mawala yung kanyang wisdom. We have the let go in easier way. We also have the open. So, yung mangyayari sa kanyang relasyon, siguro nasa open relationship siya at isa yun sa dahilan kung bakit, iniwan siya ng kanyang tao, naging mag-isa na lang siya. So, you have this one in reverse. So, as I told you, matigas yung kanyang ulo, ayaw niya makinig sa Panginoon, kaya ito nangyari, nakarma siya. So, you have the X. And we also have this one. So, yung kanyang karma, guys, remember na inira siya at tinuturo niya na ikaw yung mali. Pero yung kanyang karma, pagbibintangan siya ng mga tao, at saka yung mga tao magsasalita na masama sa kanya. Let's see kung ano pa yung kanyang karma. I feel na marami siyang pagdaraanan at na-feel ko na bigo siya sa pag-ibig. Kasi I feel here na hindi siya nagbabagong buhay kaya yun yung nangyayari. I'm also sensing na kung may anak man siya, iiwan siya ng sarili niyang anak. At yung iba naman sa kanila, baka yung anak pa niya yung magpakulong sa kanya. Actually, habang nagsashuffle ako, sumasakit yung aking left hand. Ibig sabihin na nun, meron siya negative emotions.
Anyway, nakalabas tong card. So, yung kanyang karma, yung nga mananatili ka sa iyong trono at ganun pa rin wala kang issue with regards sa money at mananatili ka sa iyong work. I feel na maiyak siya kasi may kita ka niyang ganito pa rin. Andun ka pa rin sa ginagawa mo, okay? At saka, I feel like with this one, so patuloy ka pa rin. At saka yung kanyang karma, pananoorin ka niya na ganito yung nangyayari sa'yo, na mayroon kang connection na bago, yung mga tao sa kanyang paligid, iniiwan siya, at mas nakikinig sila sa'yo, and so on. So, I really sense here, yung negative emotion niya siguro, nainis siya, kasi nakita ka niya umaangat siya naman ay pabagsak, at na-feel ko rin habang hinahold ko yung card, actually, na-feel ko yung bigat sa mata, na-feeling ko naiyak ako. At yun nga, maiyak siya kasi nakita kanyang umaangat siya naman ay pabagsak. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person's situation, and God bless all of you. Sa pumili ng balance card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong karma nang naninira sa inyo. I'm sensing rejection. Na-sense ko na magiging malungkot siya. Na-sense ko rin na tatanggalin siya sa trabaho. Sooner or later. I'm sensing mga after Christmas, mangyayari yun. Or after na something na magandang event. So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. At I feel na hindi niya talaga na-expect yung pagkawala ng work. Na-sense ko karmic partner. So anyway, tinan natin kung ano yung kanyang karma, okay? So yung karma niya so far, magkakaroon siya ng health issues or problem. And I feel na kaya ito mangyayari kasi baka ito siya siguro ay napaka-controlling, manipulative at masaya siyang nagko-control ng ibang tao. So, ipipin down siya ng langit, bibigyan siya ng sakit. As you can see here. So, if yun na dahil nga bibigyan siya ng sakit ng Panginoon, you'll be able to go whatever you want to achieve. Okay? Ito yung maganda. At saka with regards dito, na matutuwa ka kasi feeling mo magaan na yung pakiramdam mo. At siguro magtataka ka kung bakit. Kasi yun nga, pinihin daw na ng langit kung sino to nagpapahirap sa'yo. Binigyan siya ng sakit. Lesson that we have is this one. So, isa rin sa kanyang karma, may kita kanya na umaangat with regards sa yung career. Yung kanyang karma rin, siguro takot siya na ganito yung mangyari sa yung buhay, na maging asenso ka or maging mataas ka sa career. At dahil dito, matatakot siya, maiyak siya. Kasi ayaw kanya makita umaangat, akala niya siya lang dapat yung angat. Lesson that we have is this one. So, no wonder why
may narinig tayong tao na aso kanina. I'm not quite sure if you heard, pero itong tao na to siguro nangyari ay madalas siya makipag-away or talo. Parte kasi ito ng kanyang karma, kasi siguro kung sino man siya masyado siya mapagmataas, nagmamanipula and so on, and of course it will lead on to fights and arguments. So, parte ito ng kanyang karma. So, whomever, yung masabihan niya na masasakit na salita, makakapag-heal yung mga tao. Okay? At saka dahil din sa ganitong vibe niya, ito yung dahilan kung bakit protective yung mga tao or iiwasan siya dahil sa masama niyang ugali. Next that we have is this one. So, siguro kung sino man itong tao na to, meron silang anak or magkakaroon sila ng anak. At dahil dito, pin down uli siya. Hindi siya makapunta sa'yo or hindi niya magagawa kung ano yung gusto niyang gawin dati nung single pa siya. At dahil kailangan niya mag-alaga ng anak. At dahil dito, malulungkot siya kasi hindi niya kayang gawin yung mga bagay na gusto niya dati. Okay, so may sakit siya at meron pa siyang anak na inaalagaan. Next that we have is this one. So, yung karma nga niya, iiwasan siya ng mga tao at maging busy na lang yung mga tao sa pag-focus sa kanilang work, okay? So, akala siguro nila na patuloy sila na ganito yung kanilang status, pero as I told you, darating yung panahon na mawawala yung kanilang work na hindi nila ine-expect. Okay? And with regards to this, one apology. So, I feel na yung company yung nag-decide nun at mag-apologize sa kanya yung company dahil sasabihin nila kailangan nilang alisin yung taong ito and so on. Kasi maybe with this protect being here, baka naman kasi ginagamit niya yung kanyang yaman sa masama. Okay? Sa pag-control, manipula. Kaya, aalisin siya ng company sa kanyang work. O kaya pwede rin na dahil nga sa sama ng kanyang ugali, hindi na siya talaga maganda na maging boss. Okay? Next that we have is this one. So, yung kanyang karma talaga, mawawala yung blessing at I feel na mag-aalala siya sa blessing niya dahil matatanggal siya sa work. Actually, nung hinold ko yung card na to, tongue-tied ako guys. Hirap ako magsalita. Siguro yung mangyayari niyan is mahihiya siya sabihin sa mga tao na natanggal siya sa work. Okay? Kasi mag-iiba yung perspective sa kanya ng mga tao or hindi siya sanay na wala siyang pera. So, you have to balance here. So, ito kasi yung kanyang pag-uugali na instead na mag-focus siya sa kanyang work na maganda, mayaman siya at so forth, nagpo-focus siya sa buhay ng iba. Kaya kung ano man ito na nagpapabalance sa kanya, haalisin niya ng Panginoon. So, it's more likely yung work yung mawawala. Okay? At hindi lang yun, puno ng kamalasan yung kanyang buhay na magkakasakit siya. Okay, tapos siguro biglaan siya nagkaroon ng anak. Kaya yun nga, hindi niya magagawa yung bagay na nagagawa niya dati. So, tingnan natin kung ano pang meron. I feel na focus ka ngayon sa work. So, you have the X here. You also have crab mentality. So, itong tao na to, meron siyang crab mentality attitude. So, kaya rin siguro siya natanggal sa work dahil sa pag-uugali niyang yan. At hindi lang yun dahil sa mahilig siya makipagtalo or away. So, with the X, ibig sabihin nun, maging X siya with regards sa company. Okay? Next that we have is the strong in either way. So, maging weak siya with regards sa health. We also have thinking of you in either way. We also have our gateway in either way. So, ito siguro yung tao na mahilig mag-travel. Okay, so, dahil nga nagkaroon sila ng anak bigla at saka nagkasakit siya, hindi niya magagawa na yun. So, ito thinking of you in either way, ibig sabihin lang nun, ayaw na siya isipin ng mga tao kasi mga tao pag naisip siya, na-stress. Kasi nga, siguro itong tao na ito mapagmanipula, may makipagtalo, sino bang gaganahan na, sumama sa'yo kung ganun yung ugali, di ba?
So we have this one, Judgment, and we also have the Ghost in either way. So isa sa kanyang karma, husgahan siya ng mga tao, at dahil dito, yun yung dahilan kung ba't siya iiwasan ng mga tao. At saka may potential din na dahil nga sa kanyang pag-ugali, kaya siya natanggal sa trabaho. Anyway, let's see what else do we have here. I feel na masyado siya mapagmataas, honestly. I'm also sensing na sapian. Very interesting. Baka parte ng kanyang karma. I feel like whomever this is one of your haters. Na-sense ko rin na makasarili siya. Kunin ko ba to? Madami sa isang bigay lang. Another dimension. Na-sense ko na naiyak ka. Okay? Kasi siguro kung nung ginawa niya sa inyo talaga mabigat yun. So yung kanyang karma magkakaroon ng issue sa pera kasi bilaan siya nawalan ng trabaho. Okay? So far, ito yung dahilan kung bakit. Kasi ganito yung kanyang ugali, may siya mamansin ng buhay ng ibang tao. So dahil sa kanyang mga problema, wala na siyang panahon na tumingin sa buhay ng iba dahil kailangan niyang pag-isipan kung paano niya ayusin yung kanyang problema. So magiging stagnant siya yung kanyang career. At saka maiyak siya dahil dito, dahil din kailangan niya mag-alaga ng anak at kailangan niyang alagaan din yung sarili niya dahil nagkasakit siya. So isa sa kanyang karma, i-judge siya ng mga tao. So 2 beses si Judgment, okay? So husgahan siya ng mga tao at malalaman nila yung katotohanan. Isa rin sa kanyang karma, hindi siya mamahalin ng mga tao kasi tingin sa kanya ng mga tao na siya ay masamang tao at wala siyang pagmamahal sa kapwa. And I'm feeling dahil dito maiyak siya kasi, hindi siya mamahalin ng mga tao o kaya ayaw siyang pansinin dahil sa sama ng kanyang ugali. So isa sa kanyang karma, okay, so yun nga, iiwan siya ng mga tao. Okay, so I'm sensing na yung mga taong ito, yung mga inapi niya, magkakaroon sila ng yaman or mawalan sila ng issue with regards sa kanilang money dahil iniwan nila yung taong ito. Pwede rin sa company. Baka naman kasi dahil nga sa sama ng ugali niya, hindi umaangat yung company. Tapos simula nung inalis siya ng company, saka umangat yung company na pinapasukan niya. So, yun nga. Yung nangyari, naiyak siya kasi, bila siya inalis sa work. Tapos, nakasakit pa siya, tsaka nagkaroon ng anak, siguro unexpectedly. So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you.